pa. Hindi lang siya susungit eh. Okay lang sana siya sa buong bahay. Stretching. Hindi niya makita. Ayun o, yung tree. Sige na, Summer, labas na doon. Mahangin pa nga doon sa labas eh. Kesa dito sa loob. Labas na doon. Summer. Good morning guys! Kumusta kayo? Ilang pa ako ng konti sa aking bagong hair. Masyadong umigsi. Naigsi yan eh, Koreano. Kape muna tayo. Para medyo magising-gising ang ating kaluluwa. Dito talaga ako pumesto. Alam niyo na, ma-against the light. Paigsi na ako ng buhok. Sobrang init. Tapos lagi din naman nakaponi. So, inano ko na. And sabi naman ng mga bata, mga nakakaraan pa, naman, nangaba-haba na ng buhok mo, hindi na bagay. Pero gusto ko sana hanggang dito. Minsan, nung sobra ni Koreano kasi yung ano eh, yung salon. Grabe yung init ngayon, no? Kahapon. Ang sakit ng dito ko. Sobrang, parang nandito yung apoy. Ewan ko yung balat ko. Grabe ngayong umiidad ako. Ang sakit. Ang daming nangyayari sa balat ko. Naalala ko lang na kung anak ko ba si Ate Shannon, yun ang kwento natin mamaya. I-share ko sa inyo. Ano to, interesting to talaga. So, dahil sa maaga tayo, alam na, may magaganap na pag-grocery. Dito na tayo. Parang kami pa lang yung tao dito. Itong escalator eh, hindi pa umaandar. Nandito na tayo sa SNR. Mga pang summertime, goggles. Ang gusto ng mga bata eh. Bumili ng goggles ngayon. Pero hindi tayo bibili na. Mga grocery lang tayo. So, yan na. Para makauwi tayo agad. So, ko tumingin ng dito eh. Ice shaver. Ice shaver ba yun? Ayan. Ano ba yun? Ito ice maker. Eye shaver nga. Paano to? 2.9. Wag na. Next time na lang. Pwede naman yung blender. Yung mga eco bag. So, ayan na ang ating pa-update. Ayan. Ayan na ang ating cart. Walang ako nito. Dito mawawala. Badyo sa mga bata. Tuloy na nating tatlo. Kasi minsan na lang tayo dito sa SNR bumili. 176 winter melon. Yan. Yan na, nakabayad na tayo. Uwian na. Ayan, nasa bahay na tayo guys. Mag-haul lang ako ng konti kasi hindi ko na i-haul yung masyadong meats. Pero maraming napamili na meats dahil SNR. Nagpe-fiesta yung mata ko pagka nasa SNR tayo. Mas marami kasi doon na mapapamili. Tapos, pinilitan ko na yung bread namin na Monday. Kasi lasang sabon. Naging ganun na siya. Alam ko pagka lasang sabon, malakas sa chemical. Kaya, try naman natin iba. Ano pa din to? Whole wheat pa din siya. Ang dilim no. Hihirapan ako sa lighting natin. Pag ganyan, inis ako. Kaya konti lang naman pa-haul natin. May pa-Easter egg tayo. Magkano din to? Sa 300 din yata ito. Ito lang yung Easter egg nila. Walang iba. Yan, mga kutin. Mga juice nila. Buy one, take one. Ice pop sana yung kinukuha namin. Kasi yun yung gusto nila. Ilapia. Kaso wala. So, ito lang. Tapos naka-buy one, take one siya. Sana masarap. Yakult. Favorite ko. Joke. Wala sa ladders kasi nito. Nilalagay ko to sa mga bigas din eh. Bukod sa lagi kong ginagamit sa ulam. Sa bigas din. Kasi pag nilalanggam. Effective naman. Tapos ayun lang. Gaganyan ko na lang. Pakita ko na lang sa inyo. Masakit kasi yung likod ko sa kanan.
Ayan, pang summer na fruits. Ayan, bigas, jasmine, ito. Ayan, fruits and gulay dito. Maraming prutas ngayon na summertime. May avocado, 3 itlog. Habang nagpapainit na ako ng kawali, ilagay na natin yung mga mix dito. O, diba? Nalinis ko yan, dadaan ka pala ng yelo. Kaya na lang ang laman. Kaya namili kami ng mix sa SNR. Ay, meron na. Menudo ka, pork sinigang, ground beef, beef shank, beef cube, ground pork. Dito mga pork. Dito yung mga beef. Wala tayong chicken. Dahil hindi maganda yung chicken nila. So, sa Landers natin yun kukunin sa next time na pamili. Pork belly, pork premium. Ito, pang burger. Ngayon, almusal. Pork rib. American rib. And isang premium pa. Pang breakfast. Wala na rin tayo na eggs. Kaya 3 egg yung kinuha. Ikukwento ko na to kasi baka magkalimutan tayo dahil ang dami pong gagawin na naman. Ganito kasi yon. So, palabas na kami ng hospital. Sarado na yung nursery room. Yung salamin, yung glass window na silipan ng mga baby. Diba nakahilere yung mga baby na gano'n. So, ito sasabihin ko. Mabuti na lang, diba hito tayo pag nanganganak tayo. Ginanon siya, alam ko ginanon siya dito ko nung pinanganak ko siya kahit groggy ako nun. Alam ko yung itsura niya at saka malakas yung natin, yung pakiramdam natin na yun yung anak natin. So, eto na. Naka-wheelchair ako nun. Ilalabas na namin siya. Kukuhanin na namin siya dahil mag-check out na ako sa hospital. Alam mo ba na yung 2 nurse na nag-abot sa akin, iba yung binibigay na baby? Grabe talaga pag kinakwento ko. Tsaka kinikilabutan ako pag naaalala ko yun. And pwedeng mag-file ng case sa ganong sitwasyon, no? Paano ko napalitan o kung paano may ganong insidente para mag-ingat sila. Pero nung panahon na yun, ay hindi ko yun naisip. Siyempre, bagong panganak, tapos sobrang bata ko pa, 17 years old. And hindi ko na yun napansin, hindi ko na yun nabanggit noon sa ama nila and sa biyanan ko kasi silang 2 lang yun, kasama ko lang sa ospital. O ewan ko, kasama ko yung ama nila nun. So lagi naman siyang wala sa buhay ko eh. So ayun, iba yung nasa pintuan nila at nakaganon sa akin. Pag silip kong ganun, kasi nakabalot syempre baby, diba? Sabi ko, hindi siya to. Sabi kong ganun. Tapos binalik nila agad sa loob. Ayun. Nung inabot sa akin si ate na nga, alam ko yun yung mukha niya. Siyempre, yung unang tingin natin, hindi natin matatanda. Nag-groggy nga tayo, no? Sa pagkakapanganak sa delivery room. Buti na lang talaga, alam ko. Kaya yun yung sinasabi ko na anak ko ba talaga si ate? Kasi pag kinakwento nga kay ate, tinutokso siya ng mga kapatid na, paano, ti, kung napalitan ka, kung hindi pala ikaw yung talagang baby ni mama, ganyan-ganyan. Pero alam ko na siya yun. Sobrang salamat talaga sa Diyos. Paano ko nagkapalit? Diba? Hindi tama yung ganun. Kaya ko to lang na-share, naalala ko si ate is pauwi nga siya and birthday niya bukas. So, ayan. Magluto na tayo. Wala na ring eggs. So, Landers lang kami palagi namimili. Kasi nga, walang traffic, less hassle. Walang kung ano-ano. Hindi nahirap mag-grab. Ganun. Napaka-convenient na malapit lang napapamilihan. Ayan guys, kain tayo. Almusal. Hinihintay ko lang yung mga bata. Tayo. Para mamaya lalaban na naman tayo. Hindi ko to nilagyan ng cheese kasi meron na siyang mayo. Para hindi masyado sumakit yung tiyan ko. Araw-araw na nagbe-breakfast ako na mayonnaise kasi para hindi ba dry, tsaka hindi nakakasawa yung
egg, ganyan. Masarap pag niyo, kaya walang tigil yung feeling bloated ko. Pero hindi naman ganun kasama. Kasi konti lang na mayo yung ginagamit ko. Nag-start na akong magluto ng tanghali dyan. Damihan natin yung kamatis. Gisa. Ang routine ng nanay, luto, linis, disiplina ng anak. Kaya kailangan talaga may may time tayo magpa-self-care. Araw-araw tayo may trabaho. Kung iba't iba pa yung age ng anak mo, so iba't ibang disiplina yun, no? Grabe. Depende sa age. Yung gusto, may ayaw. Natanggal ko na yung buto ng kamatis. May nagsasabi na wala naman nangyari sa kanila. Hindi sila nagtatanggal ng buto ng kamatis. Ako kasi naniwala na ako doon kasi yung ate ko muntik na siyang mawala nun na siya ng appendicitis. Pero hindi ko naman sinasabi na maraming pakain sa amin ng buto ng kamatis, no? Pero isa din sa pwedeng maging cause yung appendicitis, yung mga buto ng kamatis, bayabas. Muntik na yung si ate ko nung na-opera siya sa appendicitis. Bago siya sinugod sa hospital, seizure siya. Kaya yun, wala nung narinig ko yung tungkol sa buto. Tinatanggal ko na yun, mga buto. Kasi nakita ko siya, paano siya nahihirapan eh. Kahit umuwi na siya ng bahay, dito siya na-opera. Umuwi na siya, tinahina siya, tinanggal na yung infection. Umuwi siya, may tubo pa siya dito. May nakalawit na tubo. Doon lumalabas yung extra na nana pa daw sa loob ng katawan. Kaya yan, nagtatanggal na ako ng buto ng kamatis, saka yung basta mga buto na maliliit. Hindi na pala tayo nakakapagbayabas. Bihira na ang bayabas, no? Ang yaman-yaman pa naman ng pati yung mga dahon nun. Yung pinanganak ko si Ate Shannon, tsaka ang dami ko na po ang sibuyas. Kakakwento. Yung pinanganak ko nun si Ate Shannon nga, no, sa Cardinal. Alam mo ba yung in-advise niya sa akin na panghugas? Dahil bagong panganak, diba, may sugat. Pwede daw yung dahon ng bayabas na pinakulo. Tapos, syempre mga doktor, malinis pa din yung gusto nila. Sasalain ng tela. Yun yung mga ko kay Ate Shannon. Pinanghugas ko. Pero syempre may betadine pa rin. Natatandaan ko naman. Grabe nun, nung pinanganak ko si ate. Ang liit-liit niya. 5.15. Hindi ko makakalimutan yan. O, sabi ng doktor, baka incubator siya. Kasi sobra talaga yung stress ko nun. Kasi nga, laging ang absent sa buhay ko yung tatay niya. Akala ng mga tao ay, lang yung tiyan ko. 4 to 5 months. Pero malapit na akong mga anak nun. Ibig sabihin, maliit yung tiyan ko nung pinagbuntis ko si ate. Kaya, muntik na nga talaga siyang na-incubator. Pinanganak ko siya, painless. Pinush lang ng mga doktor para lumabas siya kasi hindi siya makalabas. Naipit yung noo, kaya nangitim na yung noo ni Ate Shannon. Umaba yung sa noo niya. Tapos nakita mo ko itim yung sa noo niya. Grabe, parang mapuputol yung litid ko. Hold your breath! Kasi pupush nila dito. Push nila yung tiyan ko. Natandaan ko pa na. Doon pa lang sinusubok na ako ng panahon talaga. Ay nako guys, malayo pa pagsasamahan natin. Marami pa kayong maririnig sa akin na masishare ko na sinubok ng panahon sa akin. Lahat naman tayo may ganon. Kaya share lang. Ito, sinigang cut. Lutuan ko na si Ina rin ng at si Pia. Nalamanising na rin yung si Pia. Paglutuan ko na sila ng beef patty. Dahil itong sinigang ng mayapa to.
Basura kayo dyan. 5 piso lang po. Okay, ano mo, pindot. Basura kayo dyan. Ang bigat nga po. Tapon tayong basura and bibili tayo ng sinikang mix. Yeah! Grabe kainit. Talagang sunog. Wala na naman akong sunscreen. Ayan sinasabi ko. Pero ang ganda oh. Ganda ng araw. Naiyak daw siya sa When life gives you tangerine. Yung pinalulukuhan nila ni Pia ngayon panoorin. Si Poison din, tsaka si Ate Sandra. Naiyak din siya. Oh, yeah. I never cried that much for a show. Ngayon, umiiyak ka. Huh? Naiyak ka ngayon. No, last night, I finished the episode. Ah. I was on the last episode. Last episode, I won't be spoiled. Panoorin niyo daw yun. Ano ulit yung title? When life gives you tangerine. Korean ang salita. Yeah. Paano niyo naiintindihan yun? There's subtitles. Ah. Diyan lang next one. Good afternoon. Maliliit lang to. Atay. Puro gabi lang. Okay na to. Siya nakalat. Sobrang kaganda ngayon ng mga puno, no? Flower keeps blooming. Oo, tag-flower. Kahit yung mga mango trees, no? Yeah, when we went to Mega Mall, there were so many flowers when we were going there. Ngayon lang namin nakita na, purple yung kulay na itong puno na to. Hindi namin alam na nag-flower siya. Tag-bloom ngayon, na? Sana all, no? You have the lipstick. May lipstick kayo ako. Bakit pa naman talaga sa pinaka-rurok ng tadhana yung elevator. Ang grabe na itong maliit na 20 plus ang isa daw. 22 na. Grabe. 66 is Oo, 66 itong binayaran ko na 3 maliliit. Ito yung pinakamaliit yata. Grabe. Naririnig ko, may nanonood na ng Korean. Mama! Sige. Si Pia na yun. Yung naod niya. Yeah. Ito na ang episode namin. It's up to episode 16. Natapos ko na yun. Yeah. Nandito na kami sa hypermarket. Bibilan ko lang ng seafood si ate kasi gusto ko paglutuan ko siya ng gusto niya na pagkain na. Mahilig kasi siya sa seafood. Konting seafood lang naman kunin natin. Within 1 kilo. Ayan. So. Salamat. Yan. Ano pang isda? May gold? Nandito yun wala doon. Tingnan natin. Kuha din tayo na itong tilapia. Teka lang. Daming tao. Eto, hindi na fresh. Ayan, creamer and coffee. Coffee na lang and tapos na tayo. 3. Oops. Ayan, tapos na tayo. Bumili lang kami ni Glensia na makakain. Hindi na to. Padating na din sila ate. Ay, sige lang. Nabili ko. Iyan! Hi, Mama! Hi, baby! Wow! Ako si Kuya. Kanina pa kami dito umiikot lang kami. Hi, yan! Mama, kiss Mama. Hi, baby! Kiss mama, kiss mama! Hi, you greet Mommy. Happy birthday, Mommy! Bukas! Ang galing. Sige na, kain na. Sige na, halika na. Sige yan. Bukas na yan, i-open mo na lang. Kaya daw niya. Nanginginig siya. Kayanin mo yan. Tapos wala pang taga bukas ng pinto.
Ayaw umalis sa akin. Marami na naman tayong tiklupit. Hi, baby. Welcome home, baby. We're home. You eat na sinigang? No. Eat na po. This is young. Oo. What? Nung umalis ako, hindi mo naamoy. Di ba bumili tayong sinigang mix sa baba kanina? Yeah, I thought you were gonna cook later. Hindi ka na kain na. Dito sama. Ayan guys, nasa bahay na tayo. Ang bigat pala nung ano. Akala ko konti lang yung mapapamili. Medyo nadagdagan ng konti kaya napabigat din. Plus 15 kilos yung pagkain din ni Summer na nabili namin. Nandun na rin lang kami. Buti may available. Napakahirap kuhanin talaga yung food ni Summer. Buksan na natin to at may mga yung may isda tsaka yung shrimp. Ha? Lagay na natin dito. Ayan yung nabili namin ni Kuya Sean. Dalawa. Tosino. And hipon ni Ate Shannon. Ito pa pala. Dalawang fresh na. Yung ano, walang timpla. Ayan guys, kain na tayo ng sinigang. Nagutom kami. Pero nag-ano kami doon. Kain-kain kami habang naghihintay ng Grab. Ano lasa? Alam mo ba, te? Kinawento ko sa kanila kanina yung ano. Yung munti kang mapalito. Sayang. Kinukutuban na nga rin ako minsan eh. Baka talagang iba ang tumatalaytay sa ano ko. Nananalaytay. Nananalaytay sa ano. Tumatalay tayo. Mabot na maging tatay. Tumatalay tayo. Mali talaga yung Tagalog niya. Nananalaytay Ibig sabihin pala. na lamang yung dugo ng tatay. Tumatalay tayo. Ayaw nga, no? Tumatalay tayo. Tumatanay-nay pagka umaan ng nanay. Tumatanay-nay. Paano kaya, no? Ano? Paano na lang kung totoong napalitan? At kamo saan kaya ako mapupuntang pamilya? Ano kayang pamilya? Baka mayaman kasi mayayaman dun eh. Hindi, Ayan. siya yung ano. Oo. Siya yung tinapon sa basuran. Grabe. Sa 1 million na tao siya yung minalas. Sabi, iba dugo na ito. I think we wouldn't notice. Kaya Kasi they will act like how they were treated or raised naman. Ganun na nga mangyayari. Sa pagpapalaki yun. Pero, Kaso makikita mo Hindi. yun habang lumalaki. Na iba yung... itsura. Pag napating yung ganun, lumaki na siya, teenager niya, ganda na. Mangkot ba? Parang wala kang kamukha sa pamilya. Di ba naging kamukha? Paano kung singkit din pala? Eh, hindi mo malalaman kung ako yun o hindi. Hindi natin yan masasagot sa totoo lang. Kahit anong pagbali-bali mo isipin yan sa totoo. Isipin mo, hindi kasi sa ano yan. Ikaw si Christine. Tapos man, nangailangan ng dugo yung kaya napalitan talaga, hindi ka umangal. Tapos, nangailangan ng dugo yung baby mo. Doon mo malalaman. Oo. Hindi pala siya pareho ng dugo mo. Yung DNA test, no? Kung mapapalit pa yung anak ni Ian Veneracion, kasabay ko yun eh siya. Sa OB na nagpapacheck up. Nakita ko siya doon. And ano pala pansin yung anak niya? Ay, yung asawa niya. Ano ba yan yung hindi sila isnabera? Balabate. Oo, palabati sila. O kaya ako na lang yung anak ni Ina Veneracion. Hindi, kakapanganak mo lang. May tayo ka pa. Hindi pa ako nanganganak noon. Nasa buntis, buntis pa ako kay Ate Shannon noon. Check up pa lang. Check up. Pareho kami ng OB. Ang gwapo Sabagay. ni Ian Veneracion. Sa personal. Bata pa siya noon Personal. Kahit naman ngayon, hindi na matanda na siya. Oo. Diba? Kasi naman, Diyos ko din, tangkad talaga. Gusto ko. Matangkad siya. Oo. Nalaman tuloy nila yung crush mo. Okay na to. Okay na to, guys. Diba ang bongga ng mga nung mga nangyari sa buhay ng Majo? So, ayan, manood pa kayo ng manood. Marami tayong mga pa-sharing na ganito, na true to life story. Ayan. Para mas makilala nyo pa ako and yung family ko. So, ayun lang guys. At maraming salamat sa pagsama nyo sa amin ngayon sa aming vlog. And, kita tayo sa susunod na vlog. Salamat sa time nyo. Good night. Pero pinapaharingan mo lang talaga si Sean. Siya talaga yung tunay na ampon. Hindi. Yung ampun yung rebelde, nagre-rebelde. Hindi pa rin sila tapos na. Bye!